Magkanong puhunan nga ba ang kailangan mo para makapag-import? Yan yung kadalasang tanong ng mga tao, lalo na if hindi pa sila nakakapag-import or first time nilang mag-i-import. The truth is, wala naman po talagang definite amount. Hindi ko kayang magsabi sa inyo na ito ang puhunan na kailangan mo kasi hindi ko naman alam kung ano yung products na gusto mong i-import. Yung capital na kailangan mo sa pag-i-import will depends on several factors and yan yung i-discuss natin on our video today. Gagawa tayo ng breakdown para makita nyo yung mga potential cost na dapat nyong i-consider bago kayo mag-import. And syempre, para mas madali nating maintindihan lahat, sabayan natin siya ng actual sample. By the way guys, my name is Jenny and I am sharing based on my knowledge and based on my experience. Yung sample na gagamitin natin is itong mga damit pambata na in-import ko na, which I can give you the breakdown kasi na-import ko na siya, alam ko na kung magkano yung nagastos ko. So you would have an idea kung magkano nga ba yung possible na puhunan na kailangan nyo. Just in case curious ka rin kung saan supplier ko nakuha itong mga imports na to, feel free to check our exclusive contents available on the channel. Nag-share po ako doon ng mga actual sample product from different supplier from Alibaba para doon sa mga bago pa lang sa importing and maybe hindi pa ready mag-import. You can check that out to check some ideas and see the commercial pictures versus the actual sample na in-import ko. Para makita nyo yung expectation versus reality. Proceed na tayo. Start tayo with product ko. So, ito yung actual cost ng product na i-import nyo. Kaya hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na, okay, kailangan mo ng 5,000 pesos para puhunan sa pag-i-import. No, hindi ko pwede sabihin yun sa inyo kasi iba-iba ang product. Ibig sabihin, iba-iba din ang cost niyan. Kapag merong nagsabi sa inyo na ang kailangan mo sa pag-i-import is worth 5,000 or 10,000, huwag kayong maniwala doon kasi hindi pwedeng mangyari na makapagbigay sila sa inyo ng amount without knowing kung ano yung i-import ninyong product. So let's say for example, sa damit pambata, nakuha natin siya ng $1 per pair. Sample lang to guys para meron tayong breakdown na gagawin. So, yung $1 per pair natin, sabihin na lang natin na kukuha tayo ng 500 pairs. So, ito yung quantity na i-import natin. So, next factor na nakaka-affect sa inyong capital or puhunan is of course the minimum order quantity. Bakit? Kasi yung mga supplier na yan, the more na marami kang binibili, the more na pwede ka nilang bigyan ng discounts. Well, ganun naman talaga, diba? Kaya nga may tinatawag tayo mga wholesale price versus bundle price or retail price. Nag-iiba-iba siya depende sa quantity na kukunin natin. So, as much as possible, if kayo ay nagbabalak na kumuha ng high volume quantity, make sure to negotiate and get the best deals from your supplier. Lagay natin ngayon sa breakdown natin. So, $1 per pair. And then, ang target quantity natin to import is 500 pairs. Another factor na nakaka-affect sa ating capital at sa ating puhunan ay ang exchange rate. Kasi, once na mataas ang palitan, ibig sabihin, mataas din yung conversion niyan. So, mas mataas yung babayaran nyo sa Alibaba. Like, for example, ngayon, ang USD converted to Philippine peso is 55.94 pesos. So, imagine 55.94 pesos. Pero, pagdating nito sa Alibaba, minsan nadadagdagan pa. Hindi siya yung as is. Kung ano yung nakita nyo sa Google, hindi ganun. Mas mataas pa yung sa Alibaba ng 50 cents to 1 peso. Depende yon kung ano yung exchange rate at that time. Sabihin na lang natin 56 pesos ito. I mean, yung palitan ng $1 to Philippine peso is 56 pesos. I-round off na natin. That means yung $1 natin na per pair, sa pera natin ay 56 pesos per pair. Okay? So, meron na tayong breakdown dyan. And then, next is transaction fees. Para makuha natin yung transaction fees, kailangan nating i-times ngayon yung product cost times the quantity. Gamitin na natin dito yung currency natin para hindi tayo malito. So, 56 pesos times 500 equals, magkano yan?
56 times 500 is 28,000. So, magkano yung transaction fee nito kapag magbabayad kayo sa Alibaba? Anyway, there's a way naman para hindi kayo magkaroon ng transaction fee. But since ako, gumagamit kasi ako ng credit card, automatic meron niyang 3% transaction fee. Nakuha ko na yung total amount ng product cost ko para sa 500 pairs na damit pambata. 28,000 times 0.03 para makuha ko yung transaction fee. That's 840. So, meron na tayo ngayong, kano yung total natin? 28,840. Ano ngayon yung next na kailangan nating i-add para makuha natin yung total puhunan? Next is the shipping cost. So, shipping cost from China factory papunta sa inyong freight forwarder sa China din. So, isi-ship out ngayon ng supplier ninyo papunta sa inyong freight forwarder sa China. If in case po na hindi nyo pa naiintindihan yung shipping process from China to Philippines, please check the video tutorial available on our channel para hindi kayo maguluhan. Huwag nyo siyang skip muna kung hindi nyo pa naiintindihan para mas mabilis nyong mag-gets kung ano yung sinasabi ko dito. Ito yung shipping cost na madali nyong ma-negotiate na free shipping or discounted shipping. Like for example, on this case, sa damit pambata na to, free shipping ako. So, wala na tayong i-add ngayon sa breakdown kasi free shipping kong nakuha yung pag-deliver ng supplier papunta sa freight forwarder ko since malapit lang naman kasi yung factory at yung warehouse. And then, the next shipping cost na kailangan nyong i-consider is yung from freight forwarder nyo na sa China papunta na dito sa atin sa Pilipinas. Ito, may bayad na po talaga ito. So, sa 500 pairs na damit pambata, 4.50 per pair ang shipping fee. So, times ko ngayon yan sa 500 kasi per pair lang naman yon. Ang total shipping cost na kailangan kong idagdag is 2,250 para makarating yung mga damit pambata na yan na in-import ko from China papunta dito sa atin sa Pilipinas. So, mag-a-add ako ngayon sa ating breakdown dito sa ating puhunan ng 2,250. Magkano na ngayon yan? 2,250 plus 28,840, 31,090. Yung current nating puhunan. Okay? And then, another shipping cost na makaka-add sa inyong puhunan is from your freight forwarder na dito sa Pilipinas, papunta naman sa location nyo. Of course, kailangan mong pa-pick up yan. It's either ikaw ang mag-pick up or mag-book ka ng mag-pick up para makapunta sa location mo, yung in-import mo. On my case, ang binubook ko dito is Lalamove Sedan. Ang worth ng aking shipping cost dito ay 400 pesos. Kaya kung mapapansin nyo, nilagyan ko yung shipping cost ng A, B, at C para mas mag-gets ninyo. Kasi hindi yan door-to-door na kapag shinip out ng supplier ninyo, idediretso sa bahay ninyo. Unless kayo po ay gumamit ng air freight forwarder. Pero kung sea freight forwarder yung gagamitin nyo, ito yung exact process na mangyayari. So, add natin ngayon yung 400. 400 plus 31,090. Magkano ang total? 31,490. So, ito na yung total cost para dun sa 500 pairs na damit pambata na in-import ko. Divide natin siya ngayon sa 500 pairs. Divide 500 pairs, magkano? So, ang total puhunan mo per pair or per turno ng damit pambata is 62 pesos 0.98. Or pwede mo na rin sabihin 63 pesos. Ganun mag-compute ng puhunan. I mean, ganito ako mag-compute ng puhunan. Again, I am sharing based on my knowledge and based on my experience. But then again, of course, hindi pa kasama dyan kung meron po kayong taong binabayaran, kung meron kayong nire-rent na storage area, syempre labas yun doon. Ang kino-compute lang natin dito is yung magkano yung kailangan nating amount para makapag-import tayo from China papunta dito sa Pilipinas for 500 pairs ng mga damit pambata. Remind ko lang kayo na yung shipping cost will depend kung ano yung size, ano yung weight ng product na i-import nyo. Kasi dun sa in-import natin na damit pambata, kung mapapansin nyo, 4.50 cents lang mura kasi maliit lang siya, magaan lang siya.
Kaya nagdedepende rin talaga yan kung ano yung products na inyong i-import. Malaki ba yan? Mabigat ba yan? Doon magbe-base ang rate ng iyong shipping cost. And if you would like to know kung paano mag-compute ng inyong shipping cost, that's also available on the channel. Again, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyong matutong mag-import, just watch all the tutorials available dahil 100% sure ako, matututo po kayong mag-import with all those information na shinare ko. Again guys, thank you so much for watching. I hope I was able to give value to you. I was able to help you in your importing journey. Let me know in case you have any questions or comment kayo sa video natin. And as usual, ang favor ko lang sa inyo, if meron po kayong natutunan today, don't hesitate to share it to those people na sa tingin nyo matutulungan. Kasi we never know, baka ito yung maging trigger nila para makapag-start din sila mag-business or ma-start nila kung ano man yung mga plans nila in terms of being a business owner. Yun lang guys, thank you so much for watching this video.